Nagkakagulo sa Mindanao ngayon, mga kaistorya. Hindi dahil sa giyera, hindi din dahil sa mga political rally, kundi dahil sa sinabi ng isang economic or political analyst pala, Mr. Richard Heydarian, na ang Mindanao ay katulad ng Sub-Saharan Africa. Kung titignan mo yung Africa, mga kaistorya, bagaman mahirap ang Pilipinas, may naghihirap sa Pilipinas, at may naghihirap din sa Mindanao, pero hindi tayo umabot sa punto na kumakain tayo ng putik. Diyan sa Africa, dahil sa sobrang gutom diyan, mga kaistorya, dahil sa sobrang hirap ng mga tao diyan, may mga particular places diyan sa Africa na ultimo putik ay kinakain na nila, mga kaistorya. Pinangangalanan nilang dirt cookie or mud cookie. Yan, legit na putik yan dahil sa sobrang gutom, dahil sa sobrang hirap. Tapos sasabihin ng isang political analyst na hindi man taga Mindanao, sasabihin niya that Mindanao is like Sub-Saharan Africa. Giulbo ang kaspa sa mga taga Mindanao, mga kaistorya. Totoo ba yon? Ganon kahirap ang mga tao dito sa Mindanao. Kaya hindi maiwasan, mga kaistorya, na ito naman ay subjective. Hindi maiwasan na ang mga taga Mindanao talagang magko-comment na may mga taga Luzon na sa Bisaya pa, mga kaistorya, nakaminos sa mga Bisaya. They think that they are much higher than their fellow Visayan Filipino. But before that, mga kaistorya, bago natin ipagpapatuloy ang balitaktakan yan, mga kaistorya, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw na may nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, don't forget to follow. And please help me grow my subscribers by sharing this to your friends, mga kaistorya. And share this, Genesis Organic Spirulina. Ito ang dekalidad na spirulina ng bayan, itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan, mga kaistorya. Mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, nandiyan sa screen ang kanyang official website at ang kanyang mga contact numbers. Genesis Organic Spirulina yan, mga kaistorya. Kaya bago tayo magpapatuloy, mga kaistorya, sa ating balitaktakan, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Walang bansa na walang mahirap. Kahit nga sa Amerika, maraming homeless. Japan, maraming homeless. Canada, maraming homeless. Mindanao, marami ding mahirap, pero marami din ang mga mayayaman. Hindi ako isa doon. Ako ay isang simpleng tao lang, pero pag pumunta ng Mindanao, makikita mo kung sino ang mga mayayaman at mga makapangyarihan dito sa Mindanao. The fact is, ang Mindanao ay may malaking share sa pagdating sa income ng bansa. Malaki ang share ng Mindanao sa national government. Kaya nga, may ibang mga lumalakad, nag-a-advocate na gawing separate country na ang Mindanao. Kasi sabi nila, kahit wala ang Luzon, kayang tumayo ni Mindanao sa kanyang sariling mga paa. Kaya lang ayaw pumayag ng Luzon, ayaw pumayag ng ating national government. Meron ding sumusulong sa federal form of government. Kasi sa federal form of government, mga kaistorya, iba sa ating government ngayon, itong unitary government. Kasi sa ating unitary government, lahat ng income sa Mindanao, remit yan sa national government. Nire-remit natin yan sa national government, yung income natin. Unlike kung federal form of government, mga kaistorya, ito. Pag sa ating existing na government,
remit natin lahat ng income, kaunti lang ang bumabalik sa atin. Yung malaking pie, share, andon ginagamit sa Luzon, sa Imperial Manila. Samantalang sa federal form of government, kung ano yung kayod ng isang federal state, sa kanila yon. Sa kanila yon kapag ka federal form of government. Oo. Kung ang nangunguna sa isang federal state ay natutulog sa pansitan, ay wala, sila lang ang maghihirap doon, hindi madadamay ang iba. Ganon yon. Kaya yung mga nagsusulong na gawing separate na country or separate state ang Mindanao, kasi nakikita nila kung gaano kadami ang mga natural resources at pera ng Mindanao na nakikita nila na kahit wala ang Luzon, kahit wala ang Visayas, kayang tumayo ni Mindanao sa kanyang sariling mga paa. Tapos maririnig mo sasabihin na like Sub-Saharan. Narinig ko yung interview, nakita ko sa video yung interview ni Mr. Heydarian na para bang na sinasabi niya kahit hindi directly yung thought ng kanyang sinasabi na ini-exploit daw, kaya daw na e-exploit ng mga Duterte at ng ibang mga politiko at ng mga religious organization ang Mindanao dahil sa sobrang hirap ng mga tao dito. Parang indirectly sinasabi niya na yung mga supporters ng mga Duterte ay halos lahat walang kinakain, mahihirap, ine-exploit. At yung sinasabi niyang religious organization, mga kaistorya, hindi man niya pinangalanan, pero halata naman, very obvious, na Iglesia ni Cristo yun. Kasi nag-rally daw, nagkaroon daw ng rally na 1 million ang nag-rally. Recently, anong relihiyon ba ang nag-rally na 3.8 million ang dumalo? Di Iglesia ni Cristo. Sinasabi niya na ine-exploit daw ng ine-exploit ng relihiyon at ng mga politiko ang Mindanao dahil mahirap. Para bang sinasabi niya na para lang makakain, mabuhay ang mga tao dito sa Mindanao ay pumapayag na magamit ng mga politiko at mga relihiyon. Mali. Doon siya nagkakamali. Kaya I would like to invite Mr. Richard Heydarian, kung nasang ka man, sir, pumunta ka ng Mindanao. Dito ka magsimula sa Cagayan de Oro City. Pumunta ka sa mga bundok-bundok namin dito. Ang bundok-bundok namin dito, maraming coffee shop. Oo. Maraming coffee shop ang mga bundok-bundok namin dito na tag 300 ang baso. Pumunta ka ng Libuna. Pumunta ka ng Talakag, Bukidnon, sir. Pumunta ka ng Kinawi. Pumunta ka ng Manolo Fortich. Pumunta ka ng Libuna, makikita mo dito naglilipa na ang mga sports car. Kaya yun mga kaistorya. The statement for me is very discriminatory. Alam mo, yung sinabi ni Mr. Heydarian, mga kaistorya, parang parang gasolina yun eh. Noon pa man, alam ko nakaka-relate ang mga Bisaya dito. Bakit ka nagbibisaya? Bakit ka nagtatagalog? Kahit bisang pagbisaya ko, kahit Bisaya ako, nagtatagalog ako para maunawaan ng buong Pilipinas ang mga sinasabi ko. Maunawaan din ng taga Luzon. Kami mga Bisaya ako, personal experience ko. Nakaka-experience ako ng mga discrimination ng mga Tagalog. I'm not saying that all Tagalogs are discriminating, but merong mga Tagalog na ang taas ng tingin nila sa kanilang sarili, na para bang sila lang ang pinagpala. Parang sila lang ang matalino, parang sila lang ang mayaman, parang sila lang ang may alam. Ganun yung mga ibang mga Tagalog. In fairness sa mga Tagalog na mababait. Isipin mo yan, mga istorya. Tinanong ako noon nung nagpunta ako ng Quezon City, mga way back, mga mid-90s, mga kaistorya sa Manila, tinanong nila kung meron ba daw cable. Meron ba daw cable dito sa Cagayan de Oro? Oo, totoo yun. Meron din akong isang kaibigan na physical therapist. That time, mga early 90s din yun. Nung makita nila na
hawak-hawak ng kaibigan ko yung cellphone niya na sikat pa nun ng Nokia yung Nokia Finland na cellphone, yung 7210. Namangha yung mga yung mga Tagalog, yung taga Luzon Tinanong nila, namangha sila na yung kaibigan kong taga Mindanao may cellphone na Finland. Ano akala nyo sa Mindanao? Flintstone period. Ito pa, yung kaibigan kong president ng Oro Chamber of Commerce President ng Oro Chamber of Commerce, former president ng Oro Chamber of Commerce, Cagayan de Oro City. Way back daw, mga early 80s, late 80s, early 90s. Isipin mo, tinanong siya mga kaistorya kung meron ba daw elevator dito sa Cagayan de Oro City. Ganun yung ibang mga Tagalog, ibang mga Taga-Luzon. Oo, akala nila ang Mindanao war zone areas. Akala nila mga tao dito mga unggoy. Akala nila mga tao dito, mga unggoy nakatira, mga unggoy ang maraming nakatira dito sa Mindanao. Akala nila ang Mindanao maraming barbed wire, maraming mga sako-sako, tapos nagigirahan ng mga tao. Ganun sila. Ganun sila ka-discriminating. Matagal na yan. Kaya lang, parang binuhusan lang ni Mr. Haydar yan ng gasolina ang baga na yan nung sinabi niya na Mindanao is like Sub-Saharan Africa. Nagmamayabang pa siya galing daw siya sa mga Southern Europe type of economy doon sa Luzon pumunta ka ng Luzon, ang maganda lang naman doon sa Luzon, BGC at Makati. Iba naman, marami namang squatters area doon, marami namang mga bahay doon, tagpi-tagpi. Diba? Sino bang kumakain ng basura? Maraming kumakain ng mga basura na itinatapon. Di ba taga Luzon? Taga Metro Manila? Wala yan dito sa Mindanao, sir. Kasi yung mga taga-Basilan na sinasabi mo, yung mga taga-Barm na sinasabi mo, yung mga taga-Tawi-Tawi na sinasabi mo, pag nagugutom yan, pumupunta ng dagat yan, nangunguha ng isda. Fresh pa kinakain. Pumupunta yan ng garden, bundok, kumuha ng gulay, prutas. Kasi dito sa amin, sa Mindanao, maraming tanim. Doon sa Luzon, ang mamahal na ng mga malunggay nyo. Di ba? Mamahal na ng mga malunggay nyo, ng mga saging nyo. Dito sa amin, hinihingi lang yan. Si Richard, kaya doon medyo pumalpak yung political analyst na yan. Ba't kasi nagsalita pa siya ng ganun Kaya ganito na lang, sir. If you have time, please visit Cagayan de Oro City. Kontakin mo, ipapasyal kita dito sa Cagayan de Oro lang. Hindi pa natin pinag-usapan yung Davao hindi pa natin pinag-usapan yung Davao, hindi pa natin pinag-usapan yung Zamboanga yan, pero pumunta ka ng Zamboanga City. Pumunta ka ng Dapitan, pumunta ka ng Gloria Fantasyland. At makikita mo kung Africa ba ang pormada ng Mindanao, sir. Ano masasabi nyo sa pinag-usapan natin mga kaistorya? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. And don't forget to follow on my TikTok and Facebook account. Maraming salamat po and have a nice day.